Isang gabing puno ng pagninilay-nilay sa inyong lahat, mga kaibigan ng puso. Narito na naman tayo sa isang sulok ng inyong gabi, handang buksan ang isang aklat na susugat sa ating mga damdamin, ngunit mag-iiwan din ng aral na habambuhay nating dadalhin. Sabi nila, sa likod ng bawat tahimik na babae ay may isang sigaw na naghihintay lamang ng tamang panahon para umalingaw-ngaw. Paano kung ang kahinaan na nakikita ng lahat ay isa palang kalasag at ang mga luhang pumapatak ay siyang nagdidilig sa binhi ng isang matamis na pagbangon. Ang bigat ng bawat tingin ay parang mga karayom na tumutusok sa balat ni Luningning. Nakaupo siya sa gitna ng karangyaan sa ilalim ng mga kumikinang na aranya ng ballroom sa Villa Esmeralda. Ngunit pakiramdam niya ay nasa loob siya ng isang madilim na hukay. Ang masiglang tugtugin at halakhakan ng mga bisita ay unti-unting humina sa kanyang pandinig, napalitan ng malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Sa harap niya, sa ibabaw ng mamahaling mantel, nakalatag ang isang pirasong papel. Isang dokumento na magiging katapusan ng kanyang pagkatao bilang asawa ni Raja Valderrama. Pirmahan mo na, Luningning. Ang boses ni Raja ay malamig, kasing lamig ng yelo na lumulutang sa kanyang kopita ng brandy. Walang emosyon, walang bakas ng 7 taon nilang pagsasama. Para lang siyang nag-uutos sa isang katulong na punasan ang natapong kape. Nakatitig lang si Luningning sa papel. Annulment petition. Sa ilalim, may espasyo para sa kanyang pirma. Ang pirma na minsang isinulat niya sa kanilang kontrata ng kasal nang may puno ng pangarap at pag-ibig. Nag-angat siya ng tingin. Nakita niya si Raja, ang kanyang asawa, na nakaupo sa kanyang tabi. Ngunit ang kamay nito ay hindi nakaalalay sa kanya, kundi nakahawak ng mahigpit sa kamay ng babaeng nasa kabilang panig, si Silab de Villa. Nakangiti si Silab, isang ngiting mapang-asar, isang ngiti ng tagumpay. Ang mga mata nito ay nangungusap, ako ang nanalo. Tapos ka na. Kanina lang ilang oras pa lang ang nakalipas, habang nasa harap siya ng salamin sa kanilang silid. Pinipilit niyang buuin ang pag-asa sa kanyang puso. Pinili niya ang isang simpleng silver gown, ang paboritong kulay ni Raja. Naglagay siya ng bahagyang kolorete sa kanyang mga labi, umaasang mapapansin man lang siya nito. Umaasa siyang sa gabing ito, sa pagdiriwang ng tagumpay ng Valderrama Group, ay maaalala ni Raja na siya pa rin ang asawa, ang unang ginang ng imperyong ito. Ngunit ang lahat ng pag-asa na yon ay dinurog sa isang iglap. Sa gitna ng kanyang talumpati, pinasalamatan ni Raja ang lahat ng sumuporta sa kumpanya at sa huli, ipinakilala niya si Silab. At higit sa lahat, sabi niya habang nakatingin kay Silab nang may pagsamba, sa babaeng nagbibigay sa akin ng inspirasyon, ang aking hinaharap. Ang palakpakan ng mga tao ay parang mga kulog na bumasag sa mundo ni Luningning. Ngayon, heto sila at inilapag ni Raja ang papel sa mesa sa harap ng daan-daang maatang mapanuri. Ano pang hinihintay mo? Muling tanong ni Raja, may bahid na ng inis sa kanyang boses. Huwag mo nang patagalin pa to. Huwag mo na kaming ipahiya. Kami. Ang salitang yun ay tumarak sa puso ni Luningning na parang isang punyal. Sila na ngayon. At siya na lang ang iba. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot niya ang kanyang kopita ng red wine. Kailangan niya ng kahit anong hahawakan, kahit anong magpapakalma sa unos sa loob niya. Ngunit sa pag-angat niya nito, ang panginginig ay lumala. Hindi niya nakontrol. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang pumunit sa katahimikan ng kanilang mesa. Bumagsak ang kopita mula sa kanyang kamay. Ang alak na kulay dugo ay kumalat sa puting mantel, gumagapang na parang isang masamang pangitain. Ang ilang patak ay tumalsik sa papel. Minamantsahan ang mga salitang magpapalaya sa kanyang asawa. Napasinghap ang mga tao sa paligid. Ang kahihiyan ay bumalot sa kanya na parang isang makapal at mabigat na kumot. Gusto niyang maglaho, gusto niyang lamunin siya ng lupa.
Narinig niya ang tawa ni Silab, isang tawang pigil, ngunit puno ng lason. Nakita niya ang pag-igting ng panga ni Raja, ang namumuong galit sa mga mata nito. Ito na. Ito na ang huling pagyurak sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan, ibinaba ni Luningning ang kanyang tingin mula sa mga matang nakamasid sa kanya. Tumingin siya sa kanyang kamay na nabasa ng alak. Ang kulay pula sa kanyang balat ay parang dugo mula sa isang sariwang sugat. At sa sandaling iyon, may nagbago. Ang matinding sakit, ang kahihiyan, ang pagkabigo. Lahat ng iyon ay nag-umpisang magtipon sa isang sulok ng kanyang puso. At mula sa pagtitipon na yon, isang kakaibang bagay ang isinilang. Isang nakabibinging katahimikan, isang malamig at matigas na kapayapaan. Nawala ang panginginig ng kanyang kamay. Dahan-dahan, iniangat niya ito mula sa mesa. Binaliwala niya ang mga bulungan. Binaliwala niya ang tingin ni Raja. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na lamang sa isang bagay. Ang itim na fountain pen na inilapag ni Raja sa tabi ng dokumento. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang boses ng yumaong si Don Daquila Valderrama. Ang pinakamatalinong mandirigma ay hindi kailanman nagpapakita ng kanyang tunay na sandata hanggang sa huling sandali. Inabot niya ang pen. Ang malamig na metal nito ay nagbigay ng kuryente sa kanyang mga daliri. Hindi na siya si Luningning na umiiyak. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Sa paghawak niya sa panulat, sa harap ng kanyang asawa at ng kabit nito, isang bagong Luningning ang nabuhay. At sa kanyang mga mata, wala ng luha. Isang blangkong katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Walang salitang namutawi sa pagitan ni Luningning at ng driver sa kanilang pag-uwi. Ang bawat kanto, bawat ilaw trapiko ay naghahatid sa kanya pabalik sa isang bahay na matagal nang hindi niya matawag na tahanan. Ang Villa Esmeralda, isang palasyo na gawa sa salamin at marmol, ay isa na ngayong malamig na kulungan na puno ng mga alaala ng kanyang kabiguan. Pagpasok niya sa malawak na pinto, ang katahimikan ang sumalubong sa kanya. Isang katahimikang masakit, mas malupit pa kaysa sa ingay ng party kanina. Hinubad niya ang kanyang mga sapatos na may takong, hinahayaan ng lamig ng sahig na gumapang sa kanyang mga paa. Hindi siya umakyat sa kanilang silid, sa silid nila ni Raja. Hindi niya kaya. Sa halip, dinala siya ng kanyang mga paa sa library. Ang paboritong lugar ni Don Daquila Valderrama. Dito, ang amoy ng mga lumang libro at pinakintab na kahoy ay nananatili. Umupo siya sa paboritong silya ng matanda. Isang malaking leather armchair na nakaharap sa bintanang salamin at niyakap ang sarili sa gitna ng dilim. Dito nagsimulang bumalik ang mga alaala. Hindi ang masasakit na alaala kasama si Raja, kundi ang mga tahimik na sandali kasama ang kanyang biyenan. Naalala niya isang hapon habang nagkakape sila sa hardin. Bigla siyang tinanong ni Don Daquila, "Ning, kung ikaw ang may-ari ng lupang yon, sabay turo sa isang bakanteng lote sa di kalayuan, ano ang itatayo mo dyan?" Inakala ni Luningning na isa lang yung simpleng tanong. Sinabi niya ang kanyang salubin, isang maliit na parke na may palaruan para sa mga bata. Ngumiti ang matanda. "Maganda yan. Pero mas kikita ang isang kondominium. Tandaan mo, ang halaga ng lupa ay nasa kung ano ang kayang ipatayo sa ibabaw nito." Naalala rin niya ang mga pagkakataong ipinapakita sa kanya ng Don ang stock market page ng dyaryo. "Tingnan mo itong VGC," sasabihin nito na parang naglalaro lang. Ang presyo nito ay parang presyo ng mangga. Kapag maraming bunga, mura. Kapag bihira, mahal. Ang sekreto ay alamin kung kailan ang panahon ng pamumunga. Noon, ang lahat ng iyon ay parang mga usapan lang ng isang matandang ama sa kanyang manugang. Ngayon,
Sa gitna ng kanyang pagkawasak, nauunawaan na niya. Hindi siya kinakausap ni Don Dakila. Sinasanay siya nito, inihahanda. Isang mainit na kamay ang marahang humaplos sa kanyang balikat. Pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Higa! Ang boses ni Yaya Ginhawa ay puno ng pag-aalala. Sa tabi nito ay isang maliit na bandehado na may lamang isang tasa ng mainit na salabat. Si Yaya Wawa, ang kanyang naging kanlungan mula pa noong unang araw niya sa bahay na ito. Ang tanging taong nakakita sa lahat ng kanyang mga luhang hindi ipinakita sa iba. Yaya! Bulong ni Luningning. At sa wakas, ang pader na kanyang itinatag ay nagsimulang gumuho. Ang unang patak ng luha ay sinundan ng sunod-sunod na paghikbi. Hindi nagsalita si Yaya Ginhawa. Ibinabalang nito ang tasa at niyakap siya ng mahigpit. Sa yakap na yon, ibinuhos ni Luningning ang lahat. Ang sakit, ang kahihiyan, ang pakiramdam ng pagiging wala. Ang yakap ni Yaya Wawa ang nagsilbing paalala na sa kabila ng lahat, may isang taong nagmamahal pa rin sa kanya. Salamat, Yaya. Sabi niya nang sa wakas ay kumalma siya. Nandito lang ako. Palagi. Sagot ng matanda. Inaabot sa kanya ang tasa ng salabat. Uminom ka muna. At bukas, harapin natin kung ano ang dapat harapin. Kinabukasan, ibang Luningning ang gumising. Ang pamumugto ng kanyang mga mata ay naroon pa, ngunit napalitan na ng determinasyon ang bakas ng kawalan ng pag-asa. Habang sumisikat ang araw, tila may liwanag ding sumilay sa kanyang isipan. Pumunta siya sa kanyang aparador at kinuha ang isang lumang telepono, isang simpleng feature phone na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit. Regalo ni Don Dakila. Para sa emergency, sabi nito noon, may iisang numero lang na nakasave doon sa ilalim ng pangalang Atty. De Leon. Lumabas siya sa balkonahe. Tinitiyak na walang sino mang makakarinig. Nanginginig pa rin ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang call button, ngunit ang kanyang paghinga ay buo at matatag. Hello? Sagot ng isang boses sa kabilang linya. Isang boses na matanda na pero matatag. Atty. De Leon, panimula ni Luningning. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig ngunit may diin. Si Luningning Reyes po ito. Asawa ni Raja Valderrama. Isang sandali ng katahimikan. Ginang Luningning, sagot ng abogado. May paggalang sa boses. Matagal ko nang hinihintay ang tawag ninyo. Nag-usap sila ng maikli. Isang oras, isang lugar. Isang lugar na malayo sa mga matang mapanuri ng mundo ng mga Valderrama. Sa Kanlungan Cafe, isang maliit at tahimik na kapihan sa isang sulok ng Quezon City, nagkita sila. Si Atty. De Leon ay isang matandang lalaki na may buhok na kulay pilak at mga matang puno ng talino at katapatan. Siya ang pinagkakatiwalaang abogado at kaibigan ni Don Dakila sa loob ng 40 taon. Walang paligoy-ligoy. Pagkaupo nila, may inilabas ang abogado mula sa kanyang leather briefcase. Isang malaking brown envelope na may selyo pa. Inilapag niya ito sa mesa. Ito ang huling habilin ng iyong biyenan, sabi ni Atty. De Leon. May isang particular na provision dito, isang fail-safe, wika nga niya, at may mahigpit siyang tagubilin na ibigay ko lang ito sa iyo sa sandaling dumating ang araw na ito. Binuksan ni Luningning ang sobre. Sa loob ay ang kopya ng Last Will and Testament ni Don Dakila Valderrama. Tinuro ng abogado ang isang partikular na artikulo na may marka pa ng highlighter at sulat kamay ng Don sa gilid. Ayon sa habilin ni Don Dakila, paliwanag ni Atty. De Leon, habang ang kanyang mga mata ay seryosong nakatitig kay Luningning, sa sandaling lumapat ang pirma mo sa annulment petition, ang probisyon na ito ay agarang maisa sa katuparan. Hindi siya natulog buong gabi, ngunit hindi ito isang gabing nilunod ng luha at paghihinagpis. Ito ay isang gabi ng tahimik na pagbabago, nakaupo sa dilim ng library
Binasa niya ng paulit-ulit ang bawat salita sa testamentong iniwan ni Don Dakila. Ang mga salitang iyon ay hindi lang tinta sa papel. Ang mga iyon ay naging baluti, naging sandata, naging pangako ng isang kinabukasang hindi niya inakalang posible. Nang ang unang sinag ng araw ay tumagos sa bintana, hindi natakot ang naramdaman ni Luningning. Sa halip, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang bigat sa kanyang dibdib na dala-dala niya sa loob ng maraming taon ay tila naglaho na palitan ng isang bakal na determinasyon. Tapos na ang pagiging anino. Tapos na ang pagiging biktima. Pumanhik siya sa silid. Hindi niya pinansin ang malawak na kama na malamig na ngayon. Dumiretso siya sa walk-in closet. Nilagpasan niya ang hanay ng mga magagarang bestida at gown na binili para lamang sa mga okasyon, mga kasuotang idinisenyo para maging palamuti sa braso ni Raja. Ang pinili niya ay isang simpleng itim na sheath dress. Disente, may kapangyarihan. Isang damit na hindi humihingi ng atensyon, kundi nag-uutos ng respeto. Itinali niya ang kanyang buhok sa isang masinop na bon. Pagsapit niya sa harap ng salamin, isang estranghera ang tumitig pabalik sa kanya. Ang mga mata niya, bagamat may bakas pa ng pagod, ay mayroon ng bagong kislap. Isang kislap na matalas at hindi matinag. Hindi siya nag-almusal. Isang tasa lang ng itim na kape ang kanyang ininom habang nakatayo sa kusina. Nang tumawag ang sekretarya ni Raja para ipaalala ang pagpirma niya sa mga dokumento, isang simpleng papunta na ako ang kanyang isinagot. Boses niya'y kalmado at walang anumang emosyon. Pagdating niya sa Valderrama Tower, ang gusaling dati nagpaparamdam sa kanya na siya'y maliit at hindi kabilang, tila nagbago ang lahat. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng lobby ay may bigat at layunin. Ang mga empleyadong nakakasalubong niya ay bumabati. Marahil ay dahil sa awa o tsismis, ngunit ang tanging isinukli niya ay isang tipid na tango. Pagbukas ng pinto ng elevator sa executive floor, narinig niya agad ang halakhak ni Silab mula sa loob ng opisina ni Raja. Isang tunog na dati, dumudurog sa kanyang puso. Ngayon, wala na itong epekto. Pumasok siya nang hindi kumakatok. Natigil ang tawanan. Si Raya, na nakaupo sa kanyang malaking silya, ay nagulat sa kanyang pagdating. Si Silab naman, na prenteng nakaupo sa sofa na para bang pag-aari niya ang lugar, ay tinaasan siya ng kilay. Ang itsura nilang dalawa ay halatang nagulat sa kanyang anyo. Naghihintay sila ng isang babaeng wasak, isang babaeng luluha-luha. Ang dumating ay isang reyna na handa nang bawiin ang kanyang kaharian. Luningning, sabi ni Raja, may bahid ng pagkainis. Akala ko hindi ka na darating. Halika, tapusin na natin to. Itinuro nito ang annulment petition na nakalatag na naman sa kanyang mesa sa tabi ng isang mamahaling pluma. Hindi sumagot si Luningning. Naglakad siya palapit sa mesa, ang tunog ng kanyang takong ang tanging maririnig sa opisina. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin kay Raja, kundi sa mga papel na sisira sa kanilang kasal at lingid sa kaalaman ng lalaki. Sisira rin dito. Kinuha niya ang pluma. Naramdaman niya ang titig ng dalawa sa kanya, puno ng paghamak at pagkasabik na matapos na ang lahat. Good choice, sabi ni Silab, hindi na napigilan ang sarili. Finally, natuto ka na kung saan ka lulugar. Binaling ni Luningning ang kanyang tingin kay Silab sa unang pagkakataon. Isang tingin na walang galit, walang sakit. Isang tingin na blangko at malamig na tila ba tumitingin siya sa isang di pamilyar na bagay. Biglang natikom ni Silab ang kanyang bibig. Ibinalik ni Luningning ang kanyang atensyon sa papel. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig. Dahan-dahan, isinulat niya ang kanyang buong pangalan sa linya. Ang bawat kurba, bawat guhit ng kanyang pirma ay isinulat ng may diin at katiyakan.
Ang tunog ng dulo ng panulat sa papel ay tila isang malutong na pagputok sa katahimikan ng silid. Nang matapos siya, maingat niyang ibinalik ang takip ng pluma at inilapag ito sa mesa. Itinulak niya ng bahagya ang dokumento pabalik kay Raja. "Ayan na," sabi ni Raja, na may ngiti ng tagumpay, sabay abot sa papel. Sa wakas, malaya na rin ako. Tumayo ng tuwid si Luningning. Tinitigan niya si Raja sa mga mata. "Oo, Raja, Raja, malaya ka na." Pagkatapos ay tumalikod na siya. Nagsimula siyang maglakad palabas ng opisina. Hindi lumingon, hindi nagpakita ng anumang emosyon. "Teka," pahabol ni Raja, may pangaasar sa tono. "Wala ka man lang bang huling sasabihin? Wala nang iyakan." Huminto si Luningning sa may pintuan, ngunit hindi siya humarap. "Meron," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. "Magsisisi ka sa ginawa mo." At tuluyan na siyang lumabas. Isinara ang pinto sa likuran niya at iniwan ang dalawang taong nagdiriwang sa kanilang kamangmangan. Habang naglalakad siya sa pasilyo, kinuha niya ang luma niyang telepono. Pagpasok niya sa elevator at nagsara ang pinto, idinayal niya ang numerong nakasave doon. "Attorney," sabi niya sa sandaling sumagot ito sa kabilang linya. "Luningning, tapos na ba?" "Oo, tapos na," sagot niya. Huminga siya ng malalim at habang pababa ang elevator, binitiwan niya ang mga salitang magsisimula ng isang lindol sa imperyo ng Valderrama. "I-activate niyo na ngayon." 3:00 ng hapon. Isang emergency board meeting ang ipinatawag. Ang anunsyo ay biglaan. Ikinagulat ng lahat ng miyembro ng lupon ng Valderrama Group of Companies. Walang nakakaalam ng eksaktong agenda. Tanging ang utos ay nagmula raw sa legal department. At ito ay urgent and non-negotiable. Si Raja Valderrama ay pumasok sa boardroom na may ngiti sa kanyang mga labi. Para sa kanya, ito ay isang formalidad lamang. Marahil ay para opisyal na i-anunsyo ang kanyang annulment at pagtibayin ang kanyang estado bilang nag-iisang tagapagmana. Katatapos lang nilang magdiwang ni Silab sa kanyang opisina, may isang bote ng champagne na kanilang inubos. Ang pakiramdam niya ay parang isang hari na sa wakas ay napalaya mula sa isang mabigat na tanikala. "Good afternoon, everyone," bati niya ng may pagmamalaki habang isa-isang tinatanaw ang mga seryosong mukha ng mga board members. Napansin niya ang presensya ni Attorney De Leon sa isang sulok at bahagya siyang kumunot ng noo, ngunit hindi niya ito pinansin. Naglakad siya patungo sa pinakadulo ng mahabang lamesa, sa silya ng chairman. Ang tronong matagal nang nakalaan para sa kanya. Ngunit bago pa siya makaupo, natigilan siya. May nakaupo na roon, isang babae. Nakatalikod ito sa pinto, nakaharap sa malawak na bintanang tanaw ang buong lungsod. Nakasuot ng itim na damit. Pamilyar ang kanyang ayos, pamilyar ang kanyang buhok na nakapusod. Dahan-dahan, umikot ang silya at ang mukha ni Luningning, kalmado, seryoso at puno ng awtoridad na hindi pa nakikita ni Raja kailanman, ang bumungad sa kanya. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Ang mga bulungan ay nagsimula na parang mga bubuyog. "Luningning," bulalas ni Raja, hindi makapaniwala. Ang ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng pagkalito at iritasyon. "Anong ginagawa mo rito? This is a board meeting. You have no right to be here, lalo na sa upuan na yan." Hindi sumagot si Luningning. Tumingin lang siya kay Attorney De Leon at bahagyang tumango. Iyon ang hudyat. Tumayo ang matandang abogado, may hawak na mga dokumento. Ang kanyang boses, bagamat mahinahon, ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid na pinatahimik ng tensyon. Bilang legal counsel ng yumaong si Don Daquila Valderrama at bilang executor ng kanyang last will and testament, panimula ni Attorney De Leon, narito ako upang ipatupad ang isang napakahalagang probisyon
sa kanyang huling habilin. Nagsimulang kabahan si Raja. Ano ang kalokohan ito? Matagal nang naisaayos ang testamento ng aking ama. Ang lahat ay ipinamana niya sa akin. Hindi lahat, Ginoong Valderrama. Mahinahong pagtatama ng abogado, binuksan niya ang dokumento. Ayon sa Article 4, Section 3 ng testamento, isang probisyon na may kondisyon. Kondisyon? Anong kondisyon? Sigaw na ni Raja, nawawala na ang kanyang kompostura. Tumingin si Attorney De Leon ng diretso kay Raja. Ang kondisyon ay ang legal na paghihiwalay ninyo ni Ginang Luningning Reyes Valderrama. Sa sandaling mangyari iyon, sa pamamagitan man ng annulment o diborsyo, ang probisyong ito ay agarang magkakabisa. Itinaas ng abogado ang kanyang boses para marinig ng lahat. Ayon sa probisyon, 51% ng lahat ng voting shares ng Valderrama Group of Companies na nakapangalan kay Don Daquila Valderrama ay automatikong malilipat sa pangalan ni Ginang Luningning Reyes Valderrama. Isang malakas na dagundong ng pagkagulat ang sumabog sa boardroom. Ang mga miyembro ng lupon ay napatingin kay Luningning, pagkatapos ay kay Raja, na ngayon ay namumutla at hindi makapagsalita. Hindi totoo yan. Imposible. Sigaw ni Raja. Dinuduro si Luningning. Nilinlang mo ang aking ama, mga agaw. Walang nangyaring panlilinlang, sagot ni Attorney De Leon. Ang dokumentong ito ay sinaksihan ng 4 na abogado at notaryado. 10 taon na ang nakalilipas. Ito ang kagustuhan ng iyong ama. Isang paraan para protektahan ang kumpanyang kanyang itinatag. Sa wakas, nagsalita si Luningning. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay matatag at may bigat. Pinutol nito ang lahat ng ingay. Hindi ko ito ginusto, Raja, sabi niya, nakatingin ng diretso sa mga mata ng lalaking minsan niyang minahal. Ikaw ang pumili ng landas na ito. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Ang kanyang presensya ay tila na puno ang buong silid. Hindi na siya ang asawang kimi at tahimik. Sa harap nila nakatayo ang pinakamalaking shareholder at bagong pinuno ng VG. Bilang may-ari ng mayorya ng kumpanyang ito, pagpapatuloy niya, ang bawat salita ay malinaw at may diin. At bilang bagong chairperson of the board, mayroon akong unang kautusan. Ang lahat ay nakatutok sa kanya. Bawat isa'y pinipigil ang kanilang paghinga. Tumingin siya sa Chief Financial Officer. Mula sa oras na ito, i-freeze ang lahat ng corporate credit cards at personal bank accounts na konektado sa kumpanya sa ilalim ng pangalan ni Mr. Raja Valderrama. Suspendihin ang lahat ng kanyang executive privileges, effective immediately. Ang katahimikan ay nabasag. Si Raja ay parang binuhusan ng isang baldeng yelo. Sinubukan niyang sumigaw, magprotesta, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Para siyang isang isdang iniahon mula sa tubig, naghahabol ng hininga. Sa gitna ng kaguluhan, isang tunog ang pumailan lang, ang jingle ng telepono ni Raja. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang tawag mula sa kanyang personal banker. Sinagot niya ito. Hindi niya kailangang magsalita. Ang boses sa kabilang linya ang naghahatid ng balita, ang kanyang mga account, ang kanyang access, ang kanyang kapangyarihan, lahat ay wala na. Naglaho na parang bula sa isang iglap. Nabitawan niya ang telepono. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig, ngunit walang nakarinig. Ang tanging naririnig ni Raja ay ang malakas na pagbagsak ng kanyang mundo. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng kahihiyan para kay Raja. Pinalabas siya ng boardroom ng 2 security guard na dati yumuyukod sa kanya tuwing siya'y dumaraan. Bawat hakbang niya sa pasilyo ng executive floor ay tila 1 milya ang haba, habang nararamdaman niya ang daan-daang pares ng mga matang nakatitig sa kanya mula sa mga cubicle, mga matang dati puno ng takot at paggalang, ngayoy puno ng tsismis at pagkamangha.
Hindi niyo ako pwedeng gawin to. Sigaw niya. Sinusubukang kumawala sa pagkakahawak ng mga gwardiya. Ako ang may-ari ng lugar na ito. Ako si Raja Valderrama. Ngunit ang kanyang mga salita ay walang bigat. Ang pangalan niya, na dating nagbubukas ng lahat ng pinto, ay isa na lamang ingay na walang kahulugan. Pagdating sa kanyang opisina, naroon na si Silab, nag-aantay at halatang walang alam sa nangyari. Raja, anong tumahimik ka? Putol niya. Galit na galit siyang pumasok at sinubukang buksan ang kanyang computer. Access denied. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang banker. Ang sagot ay isang paulit-ulit na, "I'm sorry, sir. We cannot process any transactions at the moment." Ang galit ni Raja ay mabilis na naging purong sindak. Para siyang nalulunod at ang bawat pagsubok niyang kumapit sa isang bagay ay nauuwi lamang sa pagdulas ng kanyang mga kamay. "Anong nangyayari, Raja? Ipaliwanag mo sa akin." Sigaw ni Silab. Ang maganda nitong muka ay nababalot na ng pag-aalala. "Si Luningning, ang demonyong yun." Hirap na sabi ni Raja habang sinasabunot ang sariling buhok. Inagaw niya ang lahat. Ang kumpanya. Ang pera. Lahat. Ikinuwento niya ang nangyari sa boardroom. Ang bawat salita ay puno ng lason at hindi makapaniwalang galit. Habang nagsasalita siya, nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Silab. Ang pag-aalala ay dahan-dahang napalitan ng kalkulasyon. Ang pagmamahal na ipinapakita nito sa kanya kanina lang ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matalas na tingin. Wala na? As in, wala na talaga? Kahit isang kusing? Tanong ni Silab. Ang kanyang boses ay hindi na malambing. "Huwag kang mag-alala," sabi ni Raja. Sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. "This is just a setback. Babawiin ko ang lahat. May mga koneksyon ako. Hindi niya ako matatalo." Para kumalma at patunayan ang kanyang punto, niyaya niya si Silab sa pinakamahal na French restaurant sa syudad. "I'll show you," sabi niya. Raja Valderrama is still Raja Valderrama. Ngunit ang gabing iyon ay naging isang bangungot. Pagdating nila sa restaurant, ang dating mainit na pagbati ng manager ay napalitan ng isang alanganing ngiti. Ibinigay nila ang kanilang order, ang pinakamahal na steak, ang pinakamahal na alak. Kumilos si Raja na parang walang nangyari. Tumatawa ng malakas, kinukwento ang kanyang mga plano. Ngunit si Silab ay tahimik lang, panay ang sulyap sa kanyang telepono. Pagdating ng bill, may kumpiyansang inilabas ni Raja ang kanyang itim na credit card. "Here," sabi niya sa waiter. Ilang minuto ang lumipas. Bumalik ang waiter, ang muka ay balisa. "I'm sorry, sir," pabulong nitong sabi. "Decline po ang card ninyo." Nag-init ang mukha ni Raja. "What? That's impossible. Try it again." Sinubukan ulit. "Decline pa rin po, sir." "Give me that!" Inagaw ni Raja ang card at sinuri ito na para bang may dumilang. Naglabas siya ng isa pa. "Try this one." "Decline din po ito, sir." Ang mga tao sa katabing mesa ay nagsimula. Nang sumulyap, ang kahihiyan ay bumalik, 10 beses na mas matindi kaysa kanina sa opisina. Ang hari ay hubad na ngayon sa harap ng kanyang mga nasasakupan. "May problema ba, mahal?" tanong ni Silab. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanunuya. Walang anumang pag-aalok ng tulong, tanging pagmamasid. Walang nagawa si Raja. Sa huli, si Silab ang naglabas ng kanyang sariling card para bayaran ang bill. Ang bawat segundong lumipas habang hinihintay nilang maaproseso ang bayad ay isang patalim na tumataraki sa ego ni Raja. Habang naglalakad sila palabas ng restaurant, ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Hindi na ito ang komportableng katahimikan ng mga magkasintahan, kundi ang nakabibinging katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Pagdating sa penthouse, nagsimulang mag-impake ng maliit na bag si Silab. "Saan ka pupunta?" tanong ni Raja.
Ang boses ay puno ng takot. Mag-iisip-isip lang, sagot ni Silab, hindi tumitingin sa kanya. Kailangan ko ng espasyo. Ang lahat ng ito, nakaka-stress. Iiwan mo ako? Tanong ni Raja. Ang kanyang boses ay basag na. Ngayong kailangan kita? Humarap sa kanya si Silab at sa unang pagkakataon, nakita ni Raja ang tunay na anyo sa likod ng magandang mukha. Isang babaeng walang awa, isang survivor. Ang minahal ko, Raja, ay ang kapangyarihan mo, ang buhay na kaya mong ibigay. Kung wala na yon, ano pa ang matitira sa'yo? Hindi na hinintay ni Silab ang sagot. Kinuha niya ang kanyang bag. Ngunit bago siya umalis, may sinabi pa siya na tuluyang sumira sa anumang natitirang pag-asa ni Raja. At isa pa, baka nakakalimutan mo, ang kondo na to, ang kotse mo, lahat yan nakapangalan sa kumpanya. Kung wala ka ng access doon, paano ka na? Isang nangiting mapait ang gumuhit sa labi ni Silab. Good luck, Raja. Pagkasara ng pinto, napaluhod si Raja sa gitna ng malawak na sala, napapalibutan ng karangyaan na hindi na niya pag-aari. Nag-iisa, iniwan, walang-wala. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Raja Valderrama ang tunay na takot. Ang opisina ng chairman ay tahimik maliban sa mahinang ugong ng air conditioner at sa kaluskos ng mga papel na binabasa ni Luningning. Gabi na, at ang buong palapag ay madilim na, maliban sa liwanag na nagmumula sa kanyang desk lamp. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang na parang mga alitap-tap. Isang tanawing dati, pinapangarap niya lang na mapagmasdan mula sa ganitong taas. Hindi pa siya umuuwi. Mula nang matapos ang board meeting, inilibing niya ang kanyang sarili sa trabaho. Hindi ito dahil sa pagkasabik sa kapangyarihan, kundi dahil sa bigat ng responsibilidad. Sa kanyang harapan ay nakasalansan ang mga financial reports ng BGC mula sa nakalipas na 3 taon. Ang bawat numero, bawat transaksyon ay tila isang piraso ng puzzle. Naalala niya ang sinabi ni Don Daquila noon. Ang pera ay may sariling kwento, Ning. Kailangan mo lang matutunang basahin ito. At iyon ang ginagawa niya ngayon. Binabasa niya ang kwento ng BGC. Sa una, lahat ay mukhang maayos. Ngunit habang lumalalim siya sa mga dokumento, may mga napapansin siyang maliliit na bagay na hindi magkakatugma. Mga malalaking cash withdrawal na nakalista bilang miscellaneous expenses. Mga bayad sa mga supplier na hindi niya mahanap sa listahan ng mga accredited partners. Mga maliliit na butas na kung pagsasama-samahin ay bumubuo ng isang nakababahalang larawan. May mali. At ang pakiramdam niya, mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Humigop siya ng kape. Ang init nito ay nagbibigay lakas sa kanyang pagod na katawan. Hindi pa ito ang oras para magdiwang. Ang pag-upo sa silyang ito ay hindi ang katapusan ng laban. Ito pa lang ang simula. Pagkatapos ng ilang oras na pagkatulala sa sahig, isang bagong uri ng enerhiya ang gumapang sa ugat ni Raja. Hindi na ito sindak, kundi purong galit. Galit kay Luningning, galit kay Silab, galit sa kanyang ama, galit sa buong mundo. Hindi pa ako tapos. Tumayo siya, ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Kailangan niya ng pera, kailangan niya ng paraan para makabawi. At mayroon siyang naisip. Ang kanyang emergency fund. Isang koleksyon ng salapi at mamahaling alahas na itinago niya sa isang personal na vault sa loob ng penthouse, mga bagay na binili niya gamit ang perang hindi idineklara para sa mga panahong tulad nito. Nagmamadali siyang pumasok sa kanyang walk-in closet sa likod ng isang salamin. Inilagay niya ang kanyang fingerprint sa scanner at in-input ang kombinasyon. Bumukas ang vault at ang galit niya ay biglang napalitan ng nagyayelong katotohanan. Wala. Ang mga salansan ng dolyar ay wala na. Ang mga kahon ng mamahaling relo at alahas ni Silab, mga regalong mula sa kanya, ay naglaho. Ang tanging natira
ay ang mga papel de bangko na walang laman at ang alingasaw ng pabango ni Silab. Napasandal siya sa pader, hirap huminga. Hindi lang siya iniwan ni Silab, nilimas siya nito. Pinagnakawan siya ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng lahat. Ang babaeng ipinagpalit niya sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero. Binuksan niya ito. Salamat sa lahat, Raja. Ang totoo, mas masarap palang maging mayaman nang hindi kailangang makinig sa mga problema mo. Huwag mo na akong hahanapin. Ang mensahe ay walang pirma, ngunit alam niya kung kanino galing. Ang bawat salita ay isang tawa, isang pangiinsulto sa kanyang katangahan. Isang tawang walang tunog ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang baliw. Isang tawa ng isang taong nawala na ang lahat. Ibinato niya ang kanyang telepono sa pader at ito'y nabasag sa maraming piraso. Katulad ng kanyang buhay. Naghalughog siya sa buong penthouse. Binubuksan ang lahat ng aparador, lahat ng drawer. Nagbabaka sakaling may makikitang kahit ano. Ngunit wala. Ang lahat ng bagay na may halaga na madaling dalhin ay nawawala. Napaupo siya sa sahig. Napapalibutan ng mga nagkalat na damit at gamit. Ang hari ay hindi lang nahubaran. Siya ay hinubaran at iniwang nag-iisa sa kanyang gumuhong palasyo. Napagtanto niya na hindi lang si Luningning ang naghanda. Si Silab din pala ay may sariling plano. At sa laro nilang tatlo, siya lang ang naging tanga. Siya lang ang hindi naghanda para sa katapusan. Sa opisina, isang IT staff na pinagkakatiwalaan ni Attorney De Leon ang tumutulong na kay Luningning. Sinusuri nila ang mga server ng kumpanya, hinahanap ang mga digital na bakas ng mga anomalya sa pananalapi. Ma'am, sabi ng IT expert, may nakita po ako. Isang folder na naka-encrypt at nakatago sa deep archive. Kailangan ng special access. Base sa log files, si Sir Raja lang ang may access dito. Kaya mo bang buksan? Tanong ni Luningning. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Susubukan ko po, ma'am, pero mukhang mataas ang level ng encryption nito. Habang pinapanood niya ang mga linya ng code na mabilis na gumagalaw sa screen, isang pangalan ng folder ang lumitaw bago ito muling nag-lock. Isang pangalan na simple, ngunit misteryoso. Isang pangalan na nagtanim ng kaba sa kanyang dibdib. Project Paraiso. Mag-uumaga na nang sa wakas ay bumigay ang huling pader ng depensa ng misteryosong folder. Ang gabi ay ginugol ni Luningning kasama ang IT expert na si Leo at si Attorney De Leon, na agad na pumunta sa opisina nang malaman ang tungkol sa natuklasan. Ang silid ay puno ng tensyon, amoy ng matapang na kape at ng hindi masambit na kaba. Bukas na, ma'am, sabi ni Leo. Pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Sa screen ng computer, isang listahan ng mga file ang lumitaw sa ilalim ng direktoryo na may pangalang Project Paraiso. Ang bawat pag-click ng mouse ay tila isang malakas na dagundong sa tahimik na opisina. Binuksan nila ang unang file, isang bank statement, isang offshore account sa Cayman Islands, at ang mga numero ay nakakakayanig. Milyon-milyong dolyar ang pumasok sa account na yon sa loob ng 2 taon, galing sa iba't ibang subsidiary ng Valderrama Group. Ito ang mga miscellaneous expenses na nakita ko, bulong ni Luningning, habang tinuturo ang mga petsa at halaga na tumutugma sa mga financial reports na kanyang sinuri. Ang kanyang kutob ay tama, ngunit ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang pinakamasamang imahinasyon. Paglustay ng yaman ng kumpanya, sabi ni Attorney De Leon, ang kanyang boses ay mababa at puno ng kabigatan. Ito ay isang malinaw na kaso ng corporate fraud, malaki at sistematiko. Patuloy nilang binuksan ang mga file. Ang bawat isa ay isang pako na lalong nagbaon kay Raja sa kanyang sariling hukay. May mga pekeng invoice mula sa mga kumpanyang multo.
mga pinirmahang kontrata para sa mga serbisyong hindi kailanman na isakatuparan. Isang masalimuot na web ng panloloko na idinisenyo para dahan-dahang sipsipin ang dugo mula sa VGC. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang buksan nila ang isang folder na may label na Incorporation Papers. Isang bagong kumpanya na nakarehistro sa Pilipinas, ang Paraiso Land Development Corporation. Isang kumpanyang walang record, walang opisina, walang proyekto. Isang shell corporation. Sino ang nasa likod nito? Tanong ni Luningning. Bagamat meron na siyang masamang pakiramdam kung sino ang makikita niya. Iniscroll ni Leo ang dokumento hanggang sa dulo, sa pahina kung saan nakalista ang mga pangalan ng mga incorporator. At doon, nakasulat sa malinaw at hindi maikakailang itim na tinta ang mga pangalan. President and CEO, Raja D. Valderrama, Treasurer and Majority Shareholder. Napahinto sa paghinga si Luningning. Silab de Villa. Ang kanyang buong pangalan ay nakatatak doon. Hindi lang pala siya isang simpleng kerida na nabighani sa yaman. Siya ay kasabwat, isang aktibong kalahok sa krimen. Kaya pala, sabi ni Luningning habang naglalaro sa kanyang isipan ang lahat ng nangyari. Ang pagpapakilala ni Raja kay Silab bilang kanyang hinaharap. Ang pagtakas ni Silab dala ang pera. Hindi lang ito pag-abandona sa isang lumulubog na barko. Ito ay pagtakas ng isang kriminal na alam na malapit ng mahuli. Ang Project Paraiso ay hindi isang proyekto ng BGC. Ito ang kanilang personal na paraiso. Isang paraisong itinatayo gamit ang ninakaw na pera. Ang plano ay malinaw. Ubusin ng VGC, ilipat ang yaman sa kanilang bagong kumpanya at pagkatapos ay maglaho, iiwanan ang gumuhong imperyo sa likuran nila. Ang pag-freeze sa mga account ni Raja, sabi ni Attorney De Leon, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkaunawa. Hindi lang nito pinutol ang kanyang kapangyarihan, pinutol din nito ang huling transaksyon na kailangan nila para makumpleto ang kanilang plano. We stumbled upon their escape planning. Hindi natin sinasadya, pero nahuli natin sila sa akto. Isang malamig na agos ang gumapang sa buong katawan ni Luningning. Ang sakit ng personal na pagkakanulo ay napalitan ng isang mas malalim at mas nakakatakot na katotohanan. Ito ay hindi na lang tungkol sa isang nasirang kasal. Ito ay tungkol sa isang malawakang krimen na maaaring magpabagsak sa libo-libong empleyado at sa legasiya na ipinaglaban ng kanyang biyenan. Napasandal siya sa kanyang silya, ang bigat ng kanyang natuklasan ay tila dumagan sa kanyang mga balikat. Ang paghihiganti ay tila isang maliit at mababaw na bagay ngayon. Ang nasa harap niya ay isang krisis na kailangan niyang harapin bilang pinuno. Tumingin siya kay Attorney De Leon. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng sakit, kundi ng isang seryosong determinasyon na hindi pa nakikita ng matandang abogado sa kanya kailanman. Attorney, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ano ang susunod nating hakbang? Tinitigan siya ni Attorney De Leon at isang maliit na ngiti ng paghanga ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang babaeng umiiyak na kanyang nakausap sa kapihan. Ito na ang tunay na tagapagmana ni Don Daquila Valderrama. Ning, sabi ng abogado, ang kanyang boses ay seryoso. Sa mga ebidensyang ito, hindi na lang natin siya basta-basta matatanggal sa kumpanya. Huminto siya sandali, hinayaan ang bigat ng kanyang susunod na sasabihin na lumubog. Maari na natin siyang ipakulong. Bago pa man makahinga ng maluwag si Luningning mula sa bigat ng kanyang natuklasan, isang bagong bagyo ang biglang humagupit. At sa pagkakataong ito, ang atake ay hindi nagmula sa loob ng boardroom, kundi mula sa labas, sa anyo ng mga headline ng balita. Kinaumagahan, gumising si Luningning sa sunod-sunod na tawag sa kanyang telepono. Ang larawan niya
Isang litratong kinuha sa isang event ilang taon na ang nakalipas kung saan siya ay nakangiti ay nasa harap na pahina ng pinakasikat na tabloid sa bansa. Ang headline na nakasulat sa malalaki at mapulang letra ay sumisigaw, "Ang asawang ahas, paano inakit at nilinlang ng isang gold digger ang yumaong bilyonaryo para agawin ang kumpanya?" Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang artikulo sa loob ay isang obra maestra ng kasinungalingan at paninira. Halatang pinakain sa media ng isang taong desperado. Isinalaysay nito ang isang kwento kung saan siya, si Luningning, ay isang tuso at mapagpanggap na babae. Isang babaeng ginamit ang kanyang kahinaan para makuha ang simpatya ni Don Dakila habang ito ay may sakit at nalalapit na sa kamatayan. Pinalabas siya na isang manggaganso na naghintay lang ng tamang pagkakataon para isaksak sa likod ang sariling asawa at agawin ang lahat. Ang kwento ay perpekto. Binaliktad nito ang lahat. Siya ang ginawang kontrabida. Si Raja, ang biktima, isang nagmamahal na anak na pinagtaksilan ng sariling asawa. Ang bawat salita ay isang lason. Ang bawat pangungusap ay idinisenyo para wasakin ang kanyang kredibilidad at reputasyon. Ito ang huling baraha ni Raja. Kung hindi niya kayang talunin si Luningning sa loob ng BGC, sisirain niya ito sa mata ng publiko. Ang atake ay mabilis at brutal. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kwento ay kumalat na parang apoy sa social media. Ang pangalan niya ay naging trending topic. Ang mga komento ay walang awa. Tinawag siyang mga agaw, gold digger, ahas. Sa opisina, ang tensyon ay halos nahihipo. Ang mga empleyado ay nagbubulungan sa mga sulok. Ang mga board members na noong isang araw ay sumusuporta sa kanya ay hindi na makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Isang emergency meeting ang muling ipinatawag pero sa pagkakataong ito, si Luningning na ang nasa hot seat. Chairwoman, panimula ng isa sa mga matatandang board member, si Mr. Elizalde na may hawak na kopya ng dyaryo. Kailangan naming malaman ang totoo. May basehan ba ang mga akusasyong ito? Totoo bang minanipula mo si Don Dakila? Ang mga yan ay kasinungalingan. Matatag na sagot ni Luningning kahit na ang puso niya ay kumakarera. Pero aminin mo, Ginang Balderrama, sabi naman ng isa pa. Ang lahat ng ito ay mukhang kahina-hinala. Sa isang iglap, nawala ang lahat kay Raja at napunta sa'yo. Ano ang iisipin ng publiko? Ano ang magiging epekto nito sa presyo ng ating stocks? Naramdaman ni Luningning ang pag-iisa. Ang mga taong ito na pinoprotektahan niya mula sa pagnanakaw ni Raja ay siya pang unang nagduda sa kanya. Naintindihan niya ang kanilang takot. Ang takot para sa kumpanya, para sa kanilang sariling interes. Ngunit masakit pa rin. I am handling the situation, sabi niya. Sinusubukang panatilihin ang kanyang awtoridad. Ngunit ang duda ay naitanim na. Nakita niya ito sa kanilang mga mata. Ang pag-aalinlangan. Nang matapos ang meeting, bumalik siya sa kanyang opisina na parang pasan ang buong mundo. Ang bigat ng pagiging pinuno ay nagsimulang maramdaman niya. Ito ang tinatawag na all is lost moment. Ang sandali kung kailan, sa kabila ng pagkapanalo sa isang laban, ay tila matatalo ka pa rin sa gera. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Hello? Mukhang hindi maganda ang araw mo, mahal kong dating asawa. Ang boses ni Raja, puno ng sarkasmo at paghihiganti. Nanatiling tahimik si Luningning. Nakikita mo na ba? Pagpapatuloy ni Raja, na tila ninanamnam ang bawat salita. Akala mo ba mananalo ka lang dahil sa isang pirasong papel? Ito ang mundo ko, Luningning. Ang mga taong ito, ang media, ang publiko, lahat sila ay nasa palad ko. Hindi ka nabibilang dito. Isa ka lang hamak na probinsyana na sinuwerte. At ngayon,
tapos na ang swerte mo. Raja, itigil mo na to, mahinang sabi ni Luningning. Itigil? Nagsisimula pa lang ako. Tumawa si Raja sa kabilang linya. Panoorin mo habang dinudurog kita. Panoorin mo habang ang pangalan na Valderrama na inaangkin mo ay magiging isang sumpa sa'yo. Sa huli, ikaw ang magmamakaawang ibalik sa akin ang lahat. Binaba ni Raja ang tawag. Iniwan si Luningning sa isang nakabibinging katahimikan. Napaupo siya sa kanyang silya, napatingin sa mga dyaryo sa kanyang mesa. Sa isang sandali, ang lahat ng kanyang katatagan ay tila gumuho. Ang mga kasinungalingan ay napakalakas at ang pag-atake ay masyadong personal. Pakiramdam niya ay nasa gitna siya ng isang malawak na karagatan, mag-isa sa isang maliit na bangka, habang ang isang dambuhalang alon ay papalapit para lunurin siya. Paano niya lalabanan ang isang halimaw na may 1,000 bibig? Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa isang kasinungalingang mas pinaniniwalaan ng mundo kaysa sa katotohanan? Umuwi si Luningning sa Villa Esmeralda ng gabing iyon na may pakiramdam ng pagkatalo. Ang malawak na bahay ay tila mas naging malamig at malungkot. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanya. Pumasok siya sa library, ang tanging lugar na nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting kapayapaan, at naupo sa dilim, hinahayaan ang bigat ng mundo na dumagan sa kanya. Dito siya natagpuan ni Yaya Ginhawa. Hindi ito nagsalita. Inilapag lang nito ang isang tasa ng mainit na salabat sa tabi niya at naupo sa isang maliit na upuan sa kanyang harapan. Ayos lang na mapagod, Hija. Mahinahong sabi ng matanda. Hindi ka ba to? Pero kailangan kong maging matatag, Yaya. Sagot ni Luningning. Ang kanyang boses ay basag. Ang buong mundo ay laban sa akin. Paano ko ito lalabanan? Paano ko ipaglalaban ang isang bagay na kahit ang mga taong dapat kong protektahan ay pinagdududahan? Sino ang nagsabing nag-iisa ka? Tanong ni Yaya Ginhawa. At sino ang nagsabing kailangan mong labanan ang buong mundo? Tumingin si Luningning sa kanyang yaya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ang biyenan mo, pagpapatuloy ni Yaya Wawa, minsan niyang sinabi sa akin, Wawa, ang pinakamalaking pagkakamali ng isang kaaway ay kapag inakala niyang ang katahimikan ay kahinaan. Hindi kanya inihanda para manalo sa isang sigawan. Inihanda ka niya para manalo gamit ang katotohanan. Hinawakan ni Yaya Ginhawa ang nanginginig na kamay ni Luningning. Ang init ng palad ng matanda ay tila nagbigay ng lakas sa kanya. Huwag mong sagutin ang kanilang mga kasinungalingan ng galit, Ning. Sagutin mo ito ng isang katotohanang hindi nila kayang pabulaanan. Huwag kang makipag-away sa putik. Hayaan mong ang liwanag ang tumuyo sa putik hanggang sa ito'y gumuho. Ang mga simpleng salita ni Yaya Ginhawa ay tumagos sa puso ni Luningning na parang isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Naalala niya ang kanyang misyon. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Hindi ito tungkol sa pagpapatunay sa kanyang sarili sa mga taong mapanghusga. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa legasya ni Don Daquila at sa libo-libong taong umaasa sa VGC. Ito ay tungkol sa paglalantad ng katotohanan. Isang bagong apoy ang muling nag-alab sa loob niya. Ang takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng isang malinaw at matatag na layunin. Hindi niya kailangang sagutin ang bawat paninira. Kailangan niya lang ipakita sa kanila ang isang bagay na mas malaki at mas makapangyarihan, ang katotohanan ng krimen ni Raja. Tumayo siya. Ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng determinasyon. Salamat, Yaya, sabi niya. At sa unang pagkakataon, sa buong araw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang kanyang telepono
at tinawagan si Attorney De Leon. "Attorney?" sabi niya. Ang kanyang boses ay puno na ng kumpiyansa. "Kailangan nating kumilos. Ngayon na." "Nakikinig ako, Luningning," sagot ng abogado. Halatang naramdaman ang pagbabago sa kanyang tono. "Magpatawag kayo ng isang press conference bukas ng umaga. Sa main lobby ng Valderrama Tower, imbitahan ninyo ang lahat. Tabloids, broadsheets, TV networks, bloggers, lahat. At kasabay nito, magpatawag kayo ng isa pang emergency board meeting. Sabihin ninyo, ipapakita ko ang lahat." "Sigurado ka ba, Hija? Ito ay isang malaking sugal," babala ng abogado. "Ito lang ang tanging paraan," sagot ni Luningning. "Haharapin natin ang apoy ng harapan." Ginugol niya ang natitirang bahagi ng gabi kasama ang kanyang legal team at si Leo, ang IT expert. Inayos nila ang lahat ng ebidensya, ang mga bank statement, ang mga pekeng kontrata, ang mga incorporation papers ng Paraiso Land Development Corp. Inihanda nila ang isang malinaw at hindi maikakailang presentasyon na maglalantad sa buong iskema ni Raja at Silab. Sa kabilang panig ng lungsod, natanggap ni Raja ang balita tungkol sa biglaang press conference. Kasama niya ang kanyang bayarang PR strategist sa isang mamahaling hotel suite. "Anong binabalak niya?" tanong ng PR guy. Ngumisi si Raja, puno ng pagmamataas. Isang desperadong hakbang. Aaminin niya ang pagkatalo. O baka naman, iiyak siya sa harap ng media para makuha ang simpatya. Hayaan niyo siya. Hayaan niyong siya mismo ang maghukay ng sarili niyang libingan. Bukas, matatapos na ang lahat ng ito. Bumalik si Luningning sa kanyang opisina bago pa sumikat ang araw. Tumayo siya sa harap ng malaking salamin sa kanyang private washroom. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Hindi na ang babaeng umiiyak, hindi na ang babaeng takot. Ang nakatitig pabalik sa kanya ay isang mandirigma, handa para sa huling laban. Inayos niya ang kanyang damit, huminga ng malalim, at lumabas para harapin ang kanyang tadhana. Ang lobby ng Valderrama Tower ay isang kagubatan ng mga kamera at mikropono. Ang hangin ay siksik sa kuryosidad at espekulasyon. Ang bawat reporter, bawat cameraman ay nag-aabang sa pagdating ng babaeng nasa sentro ng pinakamalaking iskandalo sa mundo ng korporasyon. Inaasahan nila ang isang babaeng iiyak, magmamakaawa, o kaya'y magagalit. Ngunit ang Luningning na lumabas mula sa elevator ay hindi isa sa mga iyon. Sa kanyang simpleng itim na damit, naglakad siya patungo sa inihandang entablado na may katahimikan at dignidad. Ang kanyang bawat hakbang ay tiyak. Ang kanyang muka ay kalmado. Hindi siya nagpatinag sa libu-libong flash ng kamera o sa dagat ng mga tanong na isinisigaw sa kanya. Pag-akyat niya sa podium, isang nakabibinging katahimikan ang biglang bumalot sa buong lobby. Ang lahat ay naghihintay. Huminga siya ng malalim at nagsalita sa mikropono. Ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Ito ay malinaw at matatag. "Magandang umaga sa inyong lahat," panimula niya. "Salamat sa inyong pagdalo. Alam kong marami kayong katanungan tungkol sa mga isyong ibinabato sa aking pagkatao." Huminto siya sandali, hinahayaan ang mga salita na lumubog. "Ngunit hindi ako narito para sagutin ang mga iyon." Isang bulungan ng pagkalito ang gumapang sa mga manonood. "Narito ako ngayon hindi bilang isang dating asawa, kundi bilang chairperson ng Valderrama Group of Companies." Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat ng awtoridad. "At narito ako para pag-usapan ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa anumang personal na issue, ang integridad at kinabukasan ng kumpanyang ito." Sa likod niya, isang dambuhalang LED screen ang umilaw. Ipinapakita ang opisyal na logo ng VG. Sa nakalipas na mga araw, isang malawakang imbestigasyon ang isinagawa sa pananalapi ng kumpanya. At sa kasamaang palad,
Natuklasan namin ang isang sistematikong pagnanakaw na nagbabanta sa pundasyon mismo ng VGC. Sa itaas na palapag, sa loob ng boardroom, si Raja ay prenteng nakaupo kasama ang mga board members. Pinapanood ang lahat sa isang malaking monitor. Isang ngisi ang nasa kanyang mga labi. Pathetic, bulong niya sa kanyang sarili. Trying to change the topic. Sa labi, nag-iba ang imahe sa screen. Lumitaw ang mga salitang, Project Paraiso. Ipinapakilala ko sa inyo, sabi ni Luningning, ang proyektong Paraiso. Isang proyektong hindi kailanman naging bahagi ng opisyal na plano ng VGC, ngunit sa loob ng 2 taon ay pinondohan ng milyon-milyong dolyar mula sa kaban ng bayan. O mas tamang sabihin, mula sa kaban ng kumpanya. Isa-isang lumabas sa screen ang mga ebidensya, mga kopya ng bank transfer patungo sa isang offshore account, mga peking invoice na may halagang 10-10 milyon. Ang mga mukha ng mga reporter ay napalitan ng pagkabigla. Ang pag-click ng kanilang mga kamera ay naging mas mabilis, mas desperado. Sa boardroom, ang ngisi ni Raja ay unti-unting naglaho. Nanlaki ang kanyang mga mata. Paano? Paano niya nalaman? Ang perang ito, pagpapatuloy ni Luningning, ay inilipat sa isang bagong tatag na kumpanya, isang shell corporation na ang tanging layunin ay maging sisidlan ng ninakaw na yaman. Ang susunod na lumabas sa screen ay ang incorporation papers ng Paraiso Land Development Corp. At doon, pinalaki para makita ng lahat ang mga pangalan ng mga nasa likod nito, Raja Valderrama at Silab de Villa. Isang malakas na hiyawan ng pagkagulat ang pumuno sa lobby. Ang katotohanan, sa kanyang buong kasamaan, ay nakalantad na. Ang kwento ay hindi na tungkol sa isang mga agaw na asawa. Ito ay tungkol sa isang CEO na nilulustay ang sarili niyang kumpanya. Sa boardroom, bumukas ang pinto. Pumasok si Attorney De Leon kasama ang 2 unipormadong pulis. Napatingin ang lahat, lalo na si Raja na tila napako sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang muka ay wala ng kulay. Raja Valderrama. Sabi ng isa sa mga pulis, ang boses ay formal at walang emosyon. Inaanyayahan ka naming sumama sa amin para sagutin ang mga alegasyon ng malawakang pandaraya at paglustay. Hindi maaari. Bulong ni Raja. Sinubukan niyang tumayo, magprotesta. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging bato. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap, sa harap mismo ng kanyang mga mata. Habang pinoposasan siya ng mga pulis, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa monitor. Nakita niya si Luningning, nakatayo sa gitna ng entablado, kalmado at matatag. Ang babaeng minenos niya, tinapakan at itinuring na basura, ang siyang nagpabagsak sa kanya. Dinala siya palabas ng boardroom. Habang dumadaan sila sa pasilyong salamin na tanawang lobby sa ibaba, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Tumingin si Raja kay Luningning, isang tingin ng matinding pagkamuhi, ngunit sa ilalim nito, isang bakas ng huling pagkilala. Ang pagkilala sa isang kalaban na hindi niya kailanman inakalang may kakayahang lumaban. Tumingin din si Luningning sa kanya mula sa malayo, ngunit sa kanyang mga mata, walang galit. Walang pagtatagumpay. Ang tanging naroon ay isang malalim at tahimik na kapayapaan. Lumipas ang 6 na buwan. Ang iskandalo na yumanig sa Valderrama Group ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga balita ng katatagan at muling pagbangon. Ang mga headline na dati puno ng paninira ay ngayon naglalaman ng papuri sa bagong VGC. Mula sa telebisyon sa isang sulok ng opisina ni Luningning, iniulat ng isang business news anchor. At sa ilalim ng pamumuno ni Chairperson Luningning Reyes, ang VGC ay nagtala ng 10% paglago sa huling quarter, isang kahanga-hangang pagbawi na nagpapatunay sa tiwala ng mga investor. Samantala, si dating CEO
Raja Valderrama ay nahatulan na ng guilty sa kasong qualified theft at fraud at nahaharap sa mahabang sentensya sa bilangguan. Ang kanyang kasabwat na si Silab de Villa ay nananatili pa ring at large at kasalukuyang tinutugis ng mga awtoridad. Pinatay ni Luningning ang telebisyon. Hindi na niya kailangang marinig ang mga balitang yon. Ang bawat araw niya ay nakatuon na hindi sa nakaraan, kundi sa hinaharap. Ang opisina, na dati simbolo ng kapangyarihan at pananakit, ay nabago na. Pinalitan niya ang madilim at mabibigat na muebles ng mas magaan na kulay. Naglagay siya ng mga halaman sa bawat sulok. Ang hangin ay hindi na mabigat, kundi puno ng bagong pag-asa. Kumatok sa pinto si Yaya Ginhawa, may dalang-dalawang tasa ng tsaa. Isa ito sa mga ritual na binuo nila. Sa pagtatapos ng bawat linggo, dinadalhan siya ni Yaya Wawa ng tsaa at mag-uusap sila hindi bilang amo at katulong, kundi bilang magkaibigan, bilang pamilya. "Mukhang maganda ang araw mo, Hija," sabi ng matanda, habang inilalapag ang tasa sa mesa ni Luningning. "Lagi namang maganda ang araw kapag kasama ka, Yaya." Nakangiting sagot ni Luningning. Naupo sila sa maliit na sofa sa gilid ng opisina, tanaw ang papalubog na araw sa syudad. "Kamusta na ang bagong proyekto?" tanong ni Yaya Ginhawa. "Alin doon? Ang housing project para sa mga empleyado? O ang foundation?" "Pareho," sagot ng matanda. May pagmamalaki sa kanyang mga mata. "Ang housing project ay on schedule. Sa susunod na taon, marami sa ating mga rank-and-file employees ang magkakaroon na ng sarili nilang bahay." Masayang kwento ni Luningning. "At ang foundation, inilunsad na natin noong 1 linggo. Ang Dakila Foundation, isang organisasyong non-profit na itinatag ni Luningning gamit ang isang bahagi ng kanyang personal na yaman. Ang misyon nito, magbigay ng legal at psychological support sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, emotional man o pisikal. Ito ang paraan niya ng pagbibigay pugay sa pangalan ng kanyang biyenan at pagbibigay kahulugan sa sakit na kanyang pinagdaanan. "Siguradong masaya ang Don kung nasaan man siya ngayon," sabi ni Yaya Ginhawa. "Sana nga po, Yaya. Sana nga." Pagkaalis ni Yaya Ginhawa, nanatili si Luningning sa sofa. Tinitigan niya ang syudad sa ibaba. Ang mga gusali, ang mga sasakyan, ang milyon-milyong buhay na nagpapatuloy. Dati, ang tanawing ito ay nagpaparamdam sa kanya ng pagiging maliit at insignifikante. Ngayon, nakikita niya ito bilang isang mundo ang oportunidad. Isang mundo kung saan kaya niyang gumawa ng pagbabago. Ang paghihiganti ay hindi nagtagal. Ang kasiyahan sa pagbagsak ni Raja ay panandalian lamang. Ang tunay na tagumpay, natuklasan niya, ay hindi sa pagpapatumba sa iba, kundi sa pagtatayo ng isang bagay na mas mabuti mula sa mga guho. Tumayo siya at lumapit sa malaking bintanang salamin. Ang refleksyon niya ay sumabay sa tanawin ng syudad. Isang babaeng nakatayo ng mag-isa, ngunit hindi nag-iisa. Isang babaeng minsay binura, ngunit ngayoy buo. Isang babaeng hindi na kailangan ng apelyido ng iba para patunayan ang kanyang halaga. Hindi ito isang fairy tale na katapusan. May mga peklat pa rin sa kanyang puso. May mga gabi pa ring binabalikan siya ng mga alaala. Ngunit ang mga peklat na yon ay hindi na simbolo ng kahinaan, kundi paalala ng kanyang katatagan. Ang kwento ni Luningning ay hindi nagtapos sa pag-upo niya sa trono ng Valderrama. Doon pa lang ito nagsimula. Ang kanyang tunay na kwento ay hindi tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa muling pagtuklas sa sarili. Tungkol sa paghahanap ng lakas, hindi sa kapangyarihan o pera, kundi sa karunungan, paghahanda, at sa isang pusong, gaano man kadalas durugin, ay natututong tumibok muli, mas malakas, mas matatag, at mas malaya kaysa dati. At habang ang huling sinag ng araw ay nagpaalam sa abot-tanaw, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Isang ngiting payapa, isang ngiting malaya. At dito nagtatapos ang kwento ni Luningning, isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa tibay ng puso at talas ng isipan. Ipinakita niya na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, mayroong liwanag na nag-aantay, isang liwanag na hindi nagmumula sa iba, kundi sa ating sariling kakayahang bumangon at muling magsimula. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway napulutan ninyo ito ng inspirasyon at aral. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Sabihin niyo po sa amin kung anong uri ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod. Ang inyong boses ay napakahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.